Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, Aries, pag-usapan natin ang iyong new moon at full moon ngayong September 2024 at ano ang maaaring maging effect nito sa iyo. By the way, be sure to check your sun, moon, and the rising sign. At panoorin mo na rin yung sun sign mo, moon sign mo. Maaaring makakuha ka rin ng message doon. Okay, so Aries, let's start your reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na lang. Pa-comment dyan sa baba, kahit po heart-heart lang. Malaking bagay yun sa akin. Okay, Aries. Yung new moon kasi is the time for manifestation, ayan, yung rejuvenation, and maaaring merong mga kakulangan sa buhay mo na kailangan mong punan during this time. And because itong new moon na to ay magandang time to manifest, gawin mo yon, ano, and bring the best version of yourself during this full moon. Magandang gawin yung mga bagay na sisimulan mo sa iyong sarili. Okay? Because it's happening in your sixth house at yung new moon ngayon is nasa Virgo, ano. It has something to do with your daily routines. Maybe may something na dapat kang ayusin or baguhin or idagdag sa iyong daily routine na pwedeng may kinalaman sa iyong work, health, and maybe even your habits. Ayan, work habits or may kinalaman sa iyong health or maybe may kinalaman din sa pets if you're planning to adopt a pet. Now is the right time. And of course, itong pag-iisip ng paggawa nitong big change, okay, massive change para sa buhay mo. Magsimula ka muna dun sa mga maliliit hanggang sa unti-unti ka nang masanay maka-adapt dito. Huwag may pressure yung sarili mo, ano. Because itong mga maliliit na alterations na gagawin mo na ito, maaaring magbigay siya ng malaking resulta sa'yo. Okay? And more on about yourself itong new moon na ito eh. And kung ano man yung mga inner bully mo, yung halimbawa may sinasabi ka sa sarili mo na hindi mo gusto, etc. Stop doing that. No, focus on mga bagay na mas mapapalago, mas maayos mo pa sa sarili mo kaysa yung if you are, for example, you're stress, tapos sa halip na mag-focus ka sa iyong, maybe you need to go to the gym. Ayan, para maalis yung stress mo na yan, no? Gawin mo yon kesa isipin mo yung stress, tapos ang gagawin mo, stress ka na nga, stress eating ka pa, so lalo ka na stress kasi mararamdaman mo parang tumataba ka, etc. So sa halip na makadagdag siya sa or makabawas siya sa ka-stressan mo, makakadagdag pa ito lalo. So focus on things na dapat mong simulan sa sarili mo para mas maging mas better kang tao. Okay? And you are a person who is capable of achieving a lot of things, good things in your life, no? And ikaw yung tipo ng tao na, alam mo yon, kahit anong edad na, you can achieve whatever your desire. Basta mag-focus ka doon sa positivity. Ayan, so yung new one na ito ay very beneficial ito para sa'yo. Yung iba nagkakaroon ng limitations because of maybe you're doing self-sabotage. Ayan, yung sinabi ko nga, pwedeng nag-iisip ka ng something to do with new beginnings with regards to work, with regards to your health. Kaya lang minsan yung iba, ang kalaban ninyo yung sarili ninyo eh. Kalaban ninyo yung iisipin ninyo na, teka lang, hindi pwede kasi maybe yung iba sa inyo hindi pa nakaka-heal from their karmas, 'di ba? From you are the one who is limiting yourself. Yung mga stress mo sa buhay, pwedeng yun yung nagbibigay ng limitasyon sa'yo. For example, yung iba sa inyo gusto mong magkaroon ng new work, new career, gusto mong magkaroon ng or idadagdag sa iyong maybe sa iyong work, no? Pero ikaw na ito na parang nilalabanan mo yung sarili mo na parang
teka lang, pag ginawa ko 'to, maaaring, hindi kung alam mo yon, yung ikaw na mismo ang kumakalaban sa sarili mo dito. Maaaring dapat nga talaga sa'yo, madagdagan ang iyong healthy lifestyle, pero biglang sasabihin mo sa sarili mo, "Ay hindi ko kaya, masyado akong busy." Okay, pero alam mo sa sarili mo na kailangan mong idagdag itong new fitness na ito at, might be yung iyong, um, work habits, maybe kailangan gumawa ng pagbabago dito, but, ikaw na ito, parang ikaw din ang nagiging, ah, kalaban ng sarili mo. So, be mindful of that, no? Especially kasi yung Saturn mo is nagkakaroon ng retrograde and it is in the sign of Pisces. So, it is your subconscious mind. Um, Also, yung focus kasi ng new moon sa'yo, more on health, more on work routines, and yeah, it's the perfect time to make, new beginnings pagdating sa self-care and pagdating sa iyong work. Or maybe even pets, no? Um, Also, this is the time wherein you will be more helpful sa iba, kasi Virgos are like that, they like helping other people. And, maybe this time, nandun yung feeling mo na parang gusto kong tumulong dito kay ganito, ganyan, sa iba. And, it's okay. But, of course, yung gagawin mong help na yun, it will bring good karma sa'yo. But, be sure na ang uunahin mo is yung sarili mo. Yan. Change your lifestyle or diet if you feel like you need to do that, do that. Pag-usapan naman natin yung full moon. What is full moon? Yung full moon kasi na magaganap ngayong September is the lunar eclipse full moon, ano? And ito, nagbibigay ito ng major shake-ups para sa'yo. And, because moon is, ito, about emotions and feelings siya Maaring magiging masyadong dramatic itong full moon na ito para sa'yo. Okay? Kung ano man yung mga dapat mong i-close because full moon is about closure. There's a possibility of new beginning para sa'yo kung pipiliin mong i-close kung ano man itong hindi na nag-work out para sa buhay sa'yo. Okay? Sa buhay mo. And mas yung upcoming year 2025 mas magiging favorable ito sa'yo once na na-close mo itong mga bagay na dapat mong i-close dito sa buhay mo. And your full moon is happening on your 12th house, which is kung ano nga yung mga nagbibigay sa'yo na limitasyon. Might be may kinalaman ito sa it's having conjunction with the planet of Neptune, and kasama niya sa 12th house mo is the planet of Saturn. So itong pareho pa yon, pareho pa yung bagay na yon na nagkakaroon ng yung planets na yun na nagkakaroon ng retrogrades. So might be may mga bagay na kailangan mong tapusin, or maybe kung kinakailangan ng ilagay sa next level, itong something to do with your spirituality, maybe something to do with what's hidden, 'di ba? Kung ano man yung itinatago mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, maybe this is the right time na sabihin ito. Maybe this is the right time na maging mas open ka kung ano yung mga bagay na dapat na mag-heal sa'yo, 'di ba? Maybe it has something to do with yung mga old na paniniwala mo. And because 12 house is about ending, maybe something here within you ang kailangan mo nang i-end. Yung dating paniniwala mo, maybe yung mga bagay, traumas, yung mga ganyan. Maybe this is the right time na parang ikalimutan mo na yon, or anuhin mo na yon, kumbaga isipin mo na tapos na yung isang bagay na pwedeng may kinalaman sa iyong past. And kasi kaya ka nagkakaroon ng limitasyon sa kung ano man yung mga bagong dapat dumating sa buhay mo, masyado ka kasing
hold on sa past na ito. Maybe masyado ka naka-hold on sa iyong dreams, sa iyong wishes. Masyado ka naka-hold on sa iyong whatever you believed in spiritually. So masyado ka doon naka-focus. So hindi mo tuloy magawa yung mga bagay na magagawa mo pa. Okay? So that is it for you. Thank you for watching. Hopefully nakarelate ka na ko my messages. And be sure to check your sun sign and moon sign then, no? Yeah. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.